Hello mga kababayan, let's go, chill ride at bisitahin natin ang St. John of God Parish sa San Rafael, Bulacan. Naitampok din itong simbahan sa documentary ni Jay Tarek. Ilalagay ko ang link sa description. Guys, panoodin nyo, nakakatakot. Dahil sa napanood namin yung documentary, hindi mawala sa amin na tumaas ang balahibo habang nililibot namin ang loob ng simbahan. Ang San Juan de Dios Parish Church, din ang San Rafael Church, ay isang ika-18 siglong simbahang Romano-Katoliko na matatagpuan sa Barangay Poblacion, sa San Rafael, Bulacan, Pilipinas. Ang titular na patron nito ay si San Juan ng Diyos, si San Rafael, Arkanghel, ay ang pangalawang patron saint. Sa simbahang ito naganap ang labanan sa San Rafael, kung saan daan-daang umuurong na sundalo at sibilyang Pilipino ang nasawi sa pakikipaglaban sa mga Espanyol noong ika-30 ng Nobyembre taong 1896. Inilagay ang isang historical marker ng National Historical Commission of the Philippines sa harap ng simbahan noong 1997 upang gunitain ang massacre sa tinatayang 800 Pilipino.
Ang simbahan ng San Juan de Dios ay isang klasikong halimbawa ng arkitektura ng Partido Baroque sa Pilipinas. Ipinagmamalaki ng estilo, na sikat mula sa simula hanggang kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ang isang hubog na harapan kumpara sa mga patag na karaniwang makikita sa iba pang mga simbahang Baroque sa bansa. Ang harapan ng simbahan ay may dalawang balkana, isang pangunahing portal na ngayon ay bahagyang natatakpan ng isang konkretong portiko at isang semicircular arch window sa gitna ng ikalawang palapag na nagbibigay ng liwanag sa choir loft. Ang bintana ay nasa gilid ng mga pares ng Tuscan-inspired na kolom na umaabot hanggang sa pediment at nilagyan ng mga finial. Ang pediment ay may isang angkop na lugar sa gitna na may imahe ng isang santo. Sa kanan ng simbahan ay ang tatlong antas na may 8 sulok na kampanaryo. Ang pangalawa at pangatlong antas ay mga karagdagang-karagdagan sa naunang-unang antas. Ang bayan ng San Rafael ay may mababang simula bilang bahagi ng Hacienda de Buenavista sa ilalim ng magkapatid na San Juan de Dios. Bagaman kabilang sa relihiyosong grupong iyon, ang lugar ay gayunpaman ay pinangangasiwaan ng mga preleng Augustinian na nagtatag ng misyon noong 1750. Ang petsa ng pagtatayo ng kasalukuyang simbahang bato ay pinagtatalunan bagaman ang ilang mga mapagkukunan ay nagpapahiwatig na ang kumbento ay itinayo noong 1863, na maaaring ipinapalagay na ito ang panahon kung kailan itinatayo din ang simbahan. Fray Antonio Piernavieja, Osa na nagsilbi bilang kura paroko mula 1868 hanggang 1873 at mula 1875 hanggang 1877 ay natapos ang kumbento. Si Reverend Father Ronnie L. Pineda ang kasalukuyang parish priest ng simbahan, at kasama si Reverend Father Alvin Pila bilang parochial vicar. Ang simbahan ang lugar ng labanan sa San Rafael, isang labanan sa pagitan ng mga revolusyonaryong Pilipino sa pamumuno ni General Anacleto, Matanglawin, Enriquez laban sa hukbong Espanyol na pinamumunuan ni Commandant Lopez Arteaga. Sa kanilang paglalakbay mula sa bayan ng Paombong patungo sa bulubundukin ng Bulacan, nagpasya si General Isidoro Torres ng Malolos na hatiin ang tropa ng mga katipunero sa dalawa, isang grupo sa ilalim ng kanyang pangangasiwa habang ang isa ay nasa ilalim ng patnubay ni General Enriquez at ng kanyang kapatid na si Coronel Vicente Enriquez. Ang grupo ni General Enriquez ay patungo sana sa bayan ng Baliwag ngunit nagpasya na sa halip ay manatili sa San Rafael, sa paniniwalang ito ay isang estratehikong lugar. Walang kaalam-alam, isang tropang Espanyol mula sa Maynila na patungo sa San Rafael, ang naghanda para patahimikin ang 20,000 rebeldeng Pilipino. Nagsimula ang labanan bandang alas 7 ng umaga noong ika-30 ng Nobyembre taong 1896. Napakalakas ng puwersa ng mga Espanyol kaya't nag-utos si General Enriquez ng pag-address sa simbahan ng San Rafael. Minsan sa kalagitnaan ng labanan, ang ilan sa mga tropang Pilipino kabilang si Coronel Enriquez ay nahiwalay sa iba pang grupo at nagtungo sa bayan ng Bigaa, ngayon ay Balagtas. Bandang tanghali, pinilit ng hukbong Espanyol na buksan ang mga pintuan ng simbahan at pinatay ang mga revolusyonaryong Pilipino na naghahanap ng kanlungan sa simbahan. Tinatayang nasa 800 katao ang nasawi sa labanan,
Karamihan sa mga ito ay mga bata, babae at iba pang lokal. Ang bilang ng mga nasawi ay napakalaki na pinaniniwalaang umabot hanggang bukong-bukong ang dugo na damanak sa simbahan. Iniutos ng gobernador Silo ng San Rafael na gumawa ng mass grave malapit sa simbahan. Pinaniniwalaan na ang labanan sa San Rafael ang naging inspirasyon ng batang general na si Gregorio del Pilar, isang matalik na kaibigan ni General Anacleto Enriquez, na sumama sa revolusyon laban sa Espanya. Naniniwala ang mga residente ng San Rafael na ang pambansang bayani na si Jose Rizal ay naging inspirasyon upang likhain ang mga karakter na sina Sisa, Basilio at Crispin, sa kanyang akdang Noli Me Tangere, sa pamamagitan ng isang totoong buhay na kwento sa San Rafael. Sa paggunita sa kwento mula sa nobela ni Rizal, ang magkapatid ay nagsisilbing kampana sa simbahan upang tumulong sa kanilang ina sa pamamagitan ng pagkakakitaan. Sa isang pagkakataon, inakusahan ng sakristan mayor si Crispin na nagnakaw ng halaga ng pera. Si Crispin ay pinarusahan ng sakristan mayor at ng kura ng bayan na si Padre Salvi, at pinaniniwalaang namatay sa loob ng simbahan. Bilang patunay ng lokal na alamat, itinuro ng mga lokal ang isang pader na may mantsa ng dugo sa gilid ng kumbento sa isang maliit na silid kung saan di umano'y pinahirapan hanggang mamatay ang batang si Crispin. Pinag-iisipan ng ibang lokal na residente ng San Rafael, Bulacan ng ilang ebidensya na ang bayan ng San Rafael ay ang bayan ng San Diego sa nobela ni Rizal. Sinabi nila na ang pangalan ng ama ni Crisostomo Ibarra sa nobela na Rafael ay nagmula sa orihinal na pangalan ng bayan na San Rafael. Bukod pa riyan, may isang lugar sa San Rafael na Pasong Inchik o Chinese Pass, ang tinitirhan ng mga unang mga ngalakal na Chino ng San Rafael. Sa nobela, sinabi ni Rizal na ang bangkay ni Rafael ay dating inilibing sa sementeryo ng San Diego bago ito hinukay at itinapon sa ilog.